umpisahan na natin mga boss. Sa unang babantayan natin, ito ang panahon with our weather updates from Amor La Rosa. Amor? Yes, salamat sa inyo dyan, JC. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama natin si Mr. Alvin Pura, na weather forecaster dito po yan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Pura. Good morning, Amor, at good morning din sa inyong mga taga-subaybay. Mr. Pura, kahapon po ay naglabas ulit ang Pag-asa nitong tinatawag natin na Weekly Weather Outlook. So para bigyan ng ideya ang ating mga kababayan sa kung ano nga bang aasahan natin magiging lagay ng ating panahon sa buong linggong ito, bigyan natin sila ng overview, ano ba ang laman nitong Weekly Weather Outlook para sa linggong ito. Sa ngayon, meron tayong nananatili pa rin yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na maaaring maulapan dito sa area ng Mindanao. At ito ay magdadala ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dyan sa nabanggit mong lugar. Dito sa Luzon, meron pa rin tayong natitirang or meron tayong diffused tail end ng cold front at ang kanyang mga tira-tira ay nagdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na dito sa area ng Northern Luzon. At inaasahan natin sa pagpasok ng Wednesday, mananatili pa rin itong tinatawag nating Intertropical Convergence Zone dito sa Mindanao. Sa Visayas naman ay magkakaroon tayo ng easterlies or nandiyan pa rin yung ating tinatawag na easterlies na magdadala ng bahagyang maulap lamang na kalangitan at mga isolated at localized na mga thunderstorms. Dito sa Luzon at ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon din tayo ng mga bahagyang maulap na kalangitan at mga localized or isolated na mga thunderstorms. Sa pagpasok ng Thursday ay naasahan natin itong trough or extension ng low pressure area na maaaring makaapekto dito po sa area ng Mindanao at sa ibang bahagi ng Kabisayaan. At ito ay magdadala ng mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at nakita pagkulog sa nabanggit kong lugar. At pagpasok naman ng Biyernes, mananatili pa rin itong Intertropical Convergence Zone natin at ang ating trough ng low pressure area. At dito naman sa Luzon at Central Visayas, kasama ng Metro Manila at bahagi ng Luzon, ay magkakaroon tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dahil po yan doon sa ating tinatawag na frontal system or itang ating diffuse tail end ng cold front. At inaasahan natin na ito ay magpapatuloy sa Sabado at Linggo. Okay po, so ayan mga kababayan, narinig naman po natin na meron pong trough ng low pressure area na posible pong makaapekto sa ating bansa, especially po para sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao area. Kaya po tutok lamang po dito sa Panahon TV kung ano po ang mga pagbabago tungkol sa lagay ng ating panahon. At eto naman po, Mr. Pura, kahapon po, marami po sa mga areas ng ating bansa ang nakaranas ng malalakas sa pag-ulan at syempre po may mga kasama pang hangin at syempre pagkidlat, pagkulog. So ano po ba yung naging dahilan ng ganitong senaryo at inaasahan ba natin na magiging ganito na ang ating sitwasyon araw-araw dahil nga tayo nalalapit na sa tag-ulang panahon? Sa ngayon, yung ating naranasang mga pag-ulan kahapon ay dulot po ng isolated or mga localized na mga thunderstorm clouds or mga thunderstorms. Ito po ay nagmula or ito po ay dulot ng ating tinatawag na diffuse tail end ng cold front at ito po ay may mga kaulapan o may mga tira-tira pa. Umabot po dito sa Central Luzon at dito sa ibang bahagi rin ng Ambulong or sa may Batangas area. At napapansin nyo ay umabot din po sa atin dito sa Metro Manila. Ito po ay localized lamang or isolated lamang. Kung napapansin nyo naman ay maaraw po sa umaga. At inaasahan natin sa mga susunod na araw ay mas mapapadalas po ang ating mga pag-ulan dahil po papalapit na po talaga ang ating panahon ng tag-ulan. Okay, Mr. Pura, follow-up question lang po. Pwede ba nating balikan ulit para sa ating mga kababayan? Paano nga ba ulit nabubuo itong mga thunderstorm na ito para hindi na sila nalilito kapag nagkakaroon tayo ng mga pagkidlat, pagkulog? Usually po, pag mainit po sa umaga, meron po tayong tinatawag na convective activities or yung iniinitan po ng ating araw, yung ating hangin at yung ating lupa. At maaari po tayong magbuo ng mga thunderstorm clouds or mag-evaporate po yung ating tubig at magbubuo po ng kaulapan. Hanggang sa mapuno po ito or maging malaking-malaki na or mataas na po at hindi niya na po kayang dalhin yung ating kaulapan. At yun naman po ay bubuhos as ulan or darating po sa ating ng ulan at kung minsan po ay yelo pag hindi po ito natunaw. Sa panahon ngayon, lalo-lalo na sa pagpasok ng panahon ng tag-ulan, yung ating hangin po ay nanggagaling na po dito sa south-southwest or ang ating hanging habagat. Ito po ay may characteristics na warm and moist or mainit at medyo maraming moisture or maraming dalang tubig. Ito po ay pabor or
mas madali po tayong makabuo ng mga thunderstorm clouds na siya naman po talaga nagdadala ng mas madalas po na pag-ulan dito sa ating bansa. Okay, ayan po. Maraming salamat, Mr. Alventura, sa inyo binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat din, Amor, para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa palapit na panahon ng tag-ulan. Ugaliin na po natin magdala ng payong upang maging handa po tayo pag may bumuhos na ulan. At kung wala naman po tayong gagawin or wala tayong kailangang gawin sa labas ng bahay, manatili po tayo sa loob ng bahay upang maging ligtas tayo sa anumang sakuna at peligro or sa abala na dala ng mga pag-ulan natin. Ayan po, maraming salamat po ulit sa inyong payo. Natunghayan nga po natin si Mr. Alventura na weather forecaster ng PAGAS. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Magandang balita para sa mga taga-Luzon, hindi na po tayo apektado ng diffuse, tail and of a cold front, pero may mga naiwan pa rin po mga kaunting kaulapan na maaaring magdala lamang ng mahihinang pag-ulan. Samantalang ITCZ po ay magdadala pa rin ng epekto sa Mindanao, kaya asahan po dyan ng maulap na kalangitan na may light to moderate rains or thunderstorms. Dito naman sa ating porcelain sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, asahan po natin ang bahagyang maulap na kalangitan at meron pa rin po tayong posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagulong. Ayon kay Ms. Gladys Saludes na weather forecaster ng PAGASA, wala pa rin tayo sa tag-ulang panahon. At kung mapapansin po natin ang mga thunderstorm ay kadalasang nararanasan natin kapag hapon o sa gabi. Pero expect po natin na sa pagpasok ng tag-ulan, umaga pa lamang ay mabubuna ang mga pag-ulan. Samantala, dahil umpisa na nga ng pagdala sa mga rain showers or thunderstorms, bahagya kayang lalamig ang ating temperatura. Ito na po ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Luzon, mataas po dito sa Lawag City, yan ay 25 to 32 degrees Celsius. At sa Baguio City, may 16 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi, mainit po ang panahon, yan ay 26 to 34 degrees Celsius. At dyan naman sa Tagaytay City, may 21 to 32 degrees Celsius. Sa Visayas naman tayo, dito po sa Metro Cebu at Tacloban, merong 26 to 33 degrees Celsius. At dyan naman po sa Iloilo at Bacolod, may 25 to 33 degrees Celsius. At dito naman tayo sa Mindanao, pinakamataas na po ang temperatura. Diyan po yan sa Cagayan de Oro. Yan ay aabot ng 24 to 33 degrees Celsius. At diyan naman po sa Zamboanga, yan po ay medyo malamig, yan po ay 23 to 31 degrees Celsius. At yan muna ang latest mula dito sa PAGASA. Ang iba pang detalye tungkol sa lagay ng ating panahon, yan po ang ibibigay ko sa inyo mamaya. Ako po si Amor La Rosa, magandang umaga. Balik sa inyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo,